Mga Karaos, good morning po, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ganito yung lagay ng weather natin, no? Sana hindi naman po uulan ng malakas. Kanina umuulan eh, medyo ngayon ambon na lang. Yan, project update tayo sa mga ongoing project natin mga Karaos. Pupunta rin po sila client owner dito sa project natin sa Riego de Dios. Tapos paumpisa na po natin yung CHB laying dito sa Anyana Beller East project. Ito mga Karaos, papunta tayo sa Phase 6 project. Kukuha po tayo ng mga materyales na hindi na po masyadong kailangan dito sa site. Ayan, bali yung next project na mga pintor natin after dito is yung project natin sa Phase 5. Yan, ginagawa po natin dito na 42 square meter na inner unit. Ito mga Karaos, samahan nyo po muli kami ngayong araw ng Biyernes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Dito na tayo sa Phase 6. Master Dindo, good morning. Good morning. Jericar, good morning po. Good morning, boss. Yan yung mga ano yun natin, no? Kukunin dito, mga hindi na masyadong kailangan. Yan. At hindi mabuksan. Hirap pa. Ayan. Diyan sasampo, boss? Oo, ibababa muna natin lahat yan. Teka kuya, wait lang. Isa natin to. Diba, kinulong-kulong na. Oo nga, mas maganda nga, kolong-kolong. Yun nga lang eh, dala-dala na natin to. Okay, bali habang maglalagay po sila ng gamit, i-update tayo. Ito na po yung mga nagawa rito. Yan. Bagong-bago na yung harapan ng bahay. Pinturado na rin yung mga bakal, mga grills. Tapos ikinabit na nga po pala yung screen door. Si client nga po pala yung nag-uusap at saka si Master Batang tungkol dito sa screen door. Hindi ko alam na palalagyan niya pala tong gilid. Yan, pinalagyan niya yung gilid. Pero kailangan to, matapos na yung pintura rito, pati yung sa mga yung trusses, para malagyan na po ng polycarbonate. So palalagyan na po natin yan, pati ito. Tsaka yung dito banda. Pakukompleto na po natin ngayong araw. Louie, good morning, Louie. Good morning. Natapos na ni Louie installation ng tiles dito. Okay na. Tapos yung sidings, kukompletuhin na lang ni Louie. Yung dito, kabilaan po yan. Tapos naikabit na rin pala ni Master Batang yung dito, pintuan. Bali yung sa vanity na lang ang kulang. Ito may may pinalagay pala si client ng mga ganito, window screen. Yun. Mas makamaganda yung yung loob ng bahay dahil dito. Nakabit silang window screen. Maganda rin po ito mga Karawas, yung may ganito window screen, kasi gawa ng gusto mo nakabukas yung mga bintana mo, kahit nakabukas at least hindi papasok yung mga lamok. Yung sa taas meron din linis na lang po ito. Window screen. Mukhang hindi yata paupahan to. Mukhang titirhan to. Ginastosan eh. Ayan. Alam nyo kasi yung mga ganitong window screen, masyadong sensitive to. Kapag hindi masyadong maingat yung uupa rito, madaling masisira po to. Ayos. Ito na lang. Kagandahan pag na waterproofing na kahit mag-uulan-ulan, may protection na tayo sa tubig. Yung mga ilaw na lang papakabit natin dito. Sige. Mga retouching paint na lang naman. Konting-konti na lang.
Sayang si client to lang masyadong pinagawa dito. Pero tatanungin ko pa kasi baka may gusto siya ipagawa rito sa Kisan para madali na rin. Okay na, idadaan para makadaan. Kasya siya dyan? Sa gilid? Sige, sige. Yan na. Ito muna yung kinuha natin. Yan, tapos magpapasok ako ng polycarbonate dito mamaya. Ang hiling ko lang para tuluyang matapos tong harapan. Sana hindi muna umulan. Tapos dito mamaya ikakabit na po natin yung mga ano po dyan, yung mga center light. Tsaka pala hindi pa ako nakabili ng mga ilaw para dun sa ano, dito sa taas, yung mga pin light. Yan na. Ako kumpletuhin po muna natin. Tara. Dito tayo sa phase 3. Yung kahapon hindi na tayo nakapunta rito. Masyado tayong busy sa labas at saka sa PMS nitong ating L300. So itong mga scaffolding galing sa phase 6, dito ko muna po siya ilalagay pagkakailangan na sa phase 5. Ayan, bali ako kunin na lang po namin dito. Rusty, good morning Rusty. Good morning. Richard, morning pa. Yan na yung bakod dito. Nabakuran ha. Sa trench drainage, dito po namin talaga siya nilalagay. Kasi yung suksukan po ng barrel bolt ng gate, kailangan tumama po yun sa concrete floor. Pagka nilagay po kasi natin banda dito sa bandang labas, maaaring lumagpas siya sa sukat. O kaya dito naman po sa may linyada ng ating poste, maaaring yung barrel bolt yung down lock baka naka-hook dun sa sa grills. Mas maganda kasi naka-hook yun dito sa concrete floor para matibay. Update tayo rito. Ayan, may buhangin naman tayo tsaka graba. Dito si Kuya Sandy. Good morning po Kuya Sandy. Good morning. Ayan. Dalawa? Ready? Ayan. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Morning, boss. Ayan na. Dinala rito yung alambre ni Joy. Ay, alambre. Yan, nilalagyan na pala ng biga ni Kuya Boy dito. Tapos sila Kuya Sandy pupunta rito sa likod kasi popormahan po nila. Tapos mamaya yung steel deck na gagamitin dito, bali pipick upin po natin sa CMT metal roofing mamaya. Yan, ito mawawala na yan, yung tubo na yan. Yan, nakapagbakal na po rito para sa flooring. Pa-flooringan lang naman po natin yan. Dire-diretso na. O, una muna, kailangan yung concrete flooring, kailangan matigas na muna bago tayo mag-steel deck, bago tayo magbuo sa taas. Tapos dito, plastering. Yan, wall plastering. Dito muna tayo sa hardware. Dito muna tayo sa hardware. Bumili tayo ng pinolik board at saka polycarbonate. Kuya, thank you. Salamat. Sige, pakisuyo na lang din. Sa ibabaw. Okay na yan. Thank you. Galing na tayo rito sa phase 6. Hinatid lang natin yung polycarbonate na binili po natin. Tapos papunta tayo sa phase 3 ulit para ihatid naman yung pinolik board na kailangan po dun. Ganda magbiyahe ngayon. Masarap sana mag-e-bike lang kaso nga lang may kailangan yung tropa. May kailangan sila sa mga project natin. Kaya ito yung dala-dala natin. Okay, tara. Aba, break time break time. Yeah. Pinolik board. Yung iba kasi nagamit pa namin yung galing doon, gamit pa namin dito. Yung update naman dito sa isang project natin, ito may tubig tayo rito. Tapos may konti tayong panambak.
Itong panambak na nakikita natin dito sa may kalsada tsaka doon banda sa dulo, ipapahakot na po natin to para kahit papaano maluwag na po tingnan dito. Ang ilan sa mga nagawa rito, ito pinaka-concrete flooring na natin to. Medyo pinaayos na rin natin yan. Kapag ka natapos to installation ng tiles dito, damay po to para hindi na po mahirap mag-maintenance. Ayan, medyo kulang pa sa tiles pero nangako naman si Tile Center ngayong week na to or baka sa Monday makompleto na po nila para makompleto na rin po natin to. Mas maganda po kasi yung matapos na yan, yung mga palitada dyan para dire-diretso yung trabaho. Ilan pa sa mga linya ng outlet, saksakan or socket, yan tinatapos pa rito. Yan, meron tayo doon for CCTV camera. Sa laundry, yan. Banda mag-aabang po tayo ng linya ng para sa aircon dito sa living space. Tapos kompleto naman na, floor drainage, service faucet, water line para sa automatic washing machine. Yan, kompleto na. Tapos dito plain lang. Sa loob, ang pinagawa ko rito, pinapaklas ko na yung pintuan, yung dating bintana. Kasi ito, kapag tapos na yung curing time ng slab, pwede na po tayo sa demolition dito ng pader. Tapos dito naman banda, yan, pinatanggal na po natin yung forma. Pwede na. Yung wall plastering na natin. Rough finish yung plastering. Dito mga karos, kakaiba yung makikita nyo sa gawa namin. May umuslina, tubo. So ang purpose po kasi ng tubo na yan, yung balang araw maganda yung flow galing po sa taas. Kapag ka nagpalagay naman ng cabinet si client dito, yan matatakpan naman po yan ng cabinet. So kailangan po kasi naka 45 degree angle yung tubo natin para maganda yung flow at hindi nababarahan. Halos kompleto na rito. Ito naman, nagpalagay na ako ng another step, slab. Para po dito sa staircase natin. Magiging karugtong po siya ng landing natin para iisa lang po yung design. Tapos yung dating pintuan, yung daanan niya rito, wala na, pinakubera na po natin yan. So pader na po siya. Matapos lang po yung demolition nitong pader na to, tsaka to. Yung banda dyan. Pwede na po natin pong ipatiles yung taas. Kapag na-demolish po itong pader dito, tsaka yung banda rito, yung pasisimulan na natin yung tiling dito. Bali, ito po muna yung update dito. Semento, meron pa naman. Marami pa yung adhesive. Tiles nandito. Bali, may pang partition at kwarto na tayo. Tsaka meron na rin po tayong pang rito. Yung pang ceiling. Yan, ipapatuloy na natin yan. Sa mga susunod na araw. Yan, tatapusin lang natin yung ilang araw na lang na curing time nito. Yan, pwede na po natin ipa-demolish yan. Okay. Ayan mga karaos, break muna tayo. Tapos sagot lang tayo ng konting mga katanungan dito. Mula sa question ni client, ni sir, or ni ma'am, ayan, wala ko kasi pangalan. Yan, sa balcony, yes, kailangan pong i-waterproofing. Lahat ng klase ng slab na nasa second level na. Tapos may ground area or sabihin na natin basement, kailangan po na i-waterproofing natin. So, napakahalaga po yun. Kailangan naka-waterproof. So, yan po yung tanong niya. Tapos, shoutout na rin po kay Ma'am Myra Luna. At saka binabati ko po yung kanyang husband na si Sir Edson na happy birthday ngayong August 21. Yan, God bless po sa inyo dyan, sir. Always, ingat palagi and more birthdays to come pa. Bale ito mga karos, after break time, pupunta po tayo na Riego de Dios Project. After naman po natin, kukunin po natin yung steel deck sa CMT Metal Roofing. Yan, tara! Bali ito yung mga materyales na dala nila client para dun sa Riego de Dios Project. So ito yung galing po ng Maynila. Tapos ito naman yung galing ng ANS Lamps. Ayan. So medyo maluwag na po kasi yung project natin sa Riego de Dios. Kaya pwede na po natin itong dalhin doon. At saka safe naman na po yung mga gamit doon dahil may bintana na at saka pintuan. Tara! Poy, good afternoon, Poy. Good afternoon, sir. Kay Kuya Philip, good afternoon po. Ano po? Yan, binababa na po nila yung mga dala-dala natin. Yun oh. Yung sinasabi ko, pinturado na yung natin, roofing trusses. Yan, nakaabutan nila client yan. Plus, ito ang mga flashing. Yan, papipinturahan din po natin ng QDE black. Yung dugtungan, aayusin na lang natin yan bandang huli na. Importante mapinturahan. Pinturado na. Tama-tama aabutan po nila to kapag pumunta sila. Iuhuli na lang namin yung
color white. Bandang huli na kasi yung puti mabilis po siyang madumihan eh. Dito na nga pala nagpipintura yung pintor natin. Yan, marami rin gagawin dito. Pansin nyo, binabakbak niya na paunti-unti. Yan na. Kasi ito, pinapalitadahan na natin ito. Pinaayos na natin ang husto. Bali, nag-iba nga pala kami ng game plan dito tungkol sa renovation ng staircase. Ang ginawa na lang namin, iuhuli na lang namin to. Bali, hindi na po tayo makakapagtrabaho kasi dyan sa taas. So, ito naman, pwedeng mahuli. May preparasyon po rito. Master Jojo, good afternoon. Good afternoon. Kay Bilog. Good afternoon. Dito pa lang. Eh, pwede naman natin tabasan. Nag-adjust pala tayo. Nag-adjust tayo. Medyo malaki to. 0.5, sobrang 0.5. Sobrang 0.5 sa hamba. Yan. So, bali ito po kasi may mga trabaho pang ginagawa rito. Yan o. Yung sa loft pa. Kumpara lang po rito. Para ito kasi i-cure natin to eh. So, kailangan bago po tayo makapagbuhos dito. Medyo marami-rami na rin yung nagawa rito. Anong plano nyo ngayon? Bubusan niya yan, sir. Bubuhusan nyo yan. Mamaya. Ayan, mamaya. Pakitin muna natin sila, ma'am. Pupunta sila, ma'am eh. Inakit. Ano pala eh, wala yung mga to. O, unahin nyo muna to para makakit sila. Mahirapan sila makakit pag gano'n na. Hindi na pala sila makakakit. Eh, boy, ba? Isang pinto. Ang hinges na ginamit pala namin dito, 4. Medyo mabigat po kasi itong pinto na to. Ganda oh. Ganda ng design. Inaiiba lang sa master's bedroom. Ito. Halos magkakapareha sila rito. Sobrang maalikabok yung ginagawa ni Kuya Philip sa mga pader. Pero sabi ko sa kanya, tapusin to ngayong araw na to. Napakaalikabok eh. Kailangan matapos siya ngayong araw na to para sa mga susunod eh, hindi na tayo makakaabala sa ibang mga nakatira rito. Eh, kakabit po namin yung ilaw na pangmayaman ni client. Ito yung pangmayaman na ilaw na binili namin sa AMS Lamps. Oh. Wow. Bali, yung mga ganito na mga ilaw, may mga abang na kami sa mga center light. Yung mga abang po namin dyan, may mga additional na studs po yan sa gitna within 60 by 60 cm. Ganda.
Yun, no? Nakakabit na yung pangmayaman na center light ni client. Buksan natin. Wow! Yun. Ganda. Bagay na bagay po siya sa sa kisame. Ganda. Wow. Lalo na kapag nalagyan na ng street light. Ito yung para sa dining area. Yun nga lang kasi nakalawit to kapag kinabit kagad namin. Kaya iuhuli na lang namin. Yung tipong malinis na. Panalo. Ganda. Bali mga karos, natuloy nga pala sila client. Ayun na, ayun sila. Tapos marami rin po kaming pinag-usapan dito sa kanilang unit na ipinagagawa sa amin. Pati mga combination color, wall accent, yan nakapamili sila. Nakakatuwa naman kasi nagustuhan na po nila yung renovation ng ganyan pa lang po. Yan, mas lalo tayong ginaganahang magtrabaho at mag-renovate. Di bali, mga tansya ko kasi dyan 7 to 8 months, ilang buwan na lang naman din po yung tatakbuhin. Kasi ang mga makikita pa po natin dyan, si Louie, si Master Dindo, si Kuya Rigor. Yan, sila pa po yung mga aabutan po natin dito sa unit. So eto mga karos, bali baka hindi na ako makadaan ng project natin dito sa Anyana kasi eto, pag 3:20 na rin po ng hapon. Kailangan ko po kasing pick upin yung steel deck dito sa CMT. Yan, kailangan hindi yan magtagal doon, gawa ng dineliver na po kasi sa sa tindahan nila. Kailangan ma-pick up na po natin. Minsan tayo po ay nagpapa-deliver, pero sa ngayon pipick upin na lang po natin para ma-priority natin kasi ilang piraso lang naman po. Hindi na nila ipa-priority ng delivery yan. Bale ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin yung araw po ng Biyernes. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. So ayan po yung vlog natin dito sa Riego de Dios project. Yan, naikabit namin yung pangmayaman na ilaw ni client dito sa kisame, sa may living space. So let's go. Tara. Sige, thank you. CMT Metal Roofing. Steel deck natin. So flat deck yung gagamitin natin dito sa project natin sa phase 3. Alright, tara.